Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our Kwent Theology, Kwentuhan Plus Theology. So ngayon po pag-usapan po natin ay iba't ibang pananaw patungkol sa rapture, iba't ibang teorya, iba't ibang mga views ng mga Kristiyano patungkol sa rapture. So ang goal ko po nito ay maunawaan natin ano ba yung timeline ng rapture, at the same time magkaroon tayo ng kaunawaan sa pananaw ng maraming Kristiyano na hindi natin na madalas naririnig. So pag naunawaan natin kung ano yung mas biblical, maganda, matatauhan din tayo, no? Yung rapture theories, yan yung pinagmumula ng iba't ibang sari-saring mga katatakutan. Kasi nga pag hindi ka nasama sa rapture, kawawan lubos ka, no? So mga Kristiyano po, sa mga theologians, merong mga iba't ibang views po dyan. Tingnan natin. Okay, control Alt option, yan. Tingnan po natin tong libro na to, no. Bata pa lang ako, bata-bata pa, no, college. Ito na yung bumubulaga sa amin sa seminary. 3 views on rapture, no. The rapture, pre-tribulation, pre-wrath, or post-tribulation. Now, yung pre-wrath, pwede nating tawaging mid-trib, pero sabi ng iba daw yung pre-wrath sa mid-trib. Anyway, tingnan po natin yung mga iba't ibang pananaw ng mga Kristiyano patungkol po sa rapture. So, rapture theories, mga kapatid, kahit iba-iba po yung pananaw natin dito, hindi po ito basehan ng ating kaligtasan. Meron pong nagsasabi na, yung iba dyan, no? Nagsasabi na, si Russell, hindi natin kapatid sa pananampalataya yan. Hindi naniniwala yan sa mga rapture theories. Iba yan. How about sabihin ko sa iyo na I believe in the Lord Jesus Christ. He died on the cross for me. I believe in the gospel. Even kahit ba naniniwala ako sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, kahit ba naniniwala ako na namatay siya para sa mga sumasampalataya sa kanya, hindi ba enough 'yon para maligtas? Kailangan ba ng mga rapture theories? Kailangan ba naniniwala ka sa mga rapture theories para maligtas? So, mga kapatid, may mga ganong extreme na mga paniniwala, no, na pag hindi ka naniniwala sa rapture theories, hindi ka na kapatid sa pananampalataya. Now, gusto ko lang isettle muna, no, early on, na even if we don't believe in rapture theories or magkakaiba tayo ng pananaw patungkol dito, as long as we believe in the gospel, as long as we unite in essential doctrines of historic Christianity, tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya. Now, ito po ay hindi basihan ng ating kaligtasan kung anong pananaw natin dito, no. So, isa-isahin po natin yung mga rapture theories. Zoom out lang natin. Ayun, by the way, bago yun, no, discuss ko lang sa inyo itong timeline natin. Let's say, ito pong line na ito ay yung time, kaya timeline. Ito po yung Old Testament, OT. Ito po yung NT, New Testament. Ito po yung kapanahonan na namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Let's say, AD 30s, no? 31, 32, 33. So, dito namatay ang ating Panginoong Jesucristo, mga 2023 or 2,000 years ago na po yon from the present. So, naririto po tayo ngayon sa present time. At according to rapture theories, pag sinabing rapture, ito yung dadagitin ka ng Diyos doon sa alapaap, no? May iba-ibang mga timeline nito. So, tingnan po natin yung pinakauna. Tingnan natin yan. Tanggalin natin yan. Yan. Una ay pre-tribulation rapture. Ibig sabihin, ito yung dadagitin ka ng Panginoon. Kasi dito mayroong tinatawag na Great Tribulation, matinding paghihirap. So, bago dumating yung matinding paghihirap, aalisin ka muna ng Diyos dito sa mundo. No? That's one theory. Pag sinabi nating pre, it means before. Tribulation, it means paghihirap. So, bago ang paghihirap, magkakaroon ng rapture. Kaya tinatawag itong pre-tribulation rapture. Okay? Now, sabi naman ng iba, ay dadagitin daw tayo ng Panginoon doon sa alapaap. Mid-trib ang timeline nila. Mid-tribulation rapture. So, in the middle of tribulation, or the 7 years na yan, 3.5 years, dadagitin ka, magkakaroon ng rapture. Kaya mid-trib, middle. Yung post-tribulation rapture naman, ito yung naniniwala na ang mga Kristiyano, yung church, dadaan sila ng Great Tribulation
at the end of the Great Tribulation, magkakaroon ng rapture. So, pag pinag-usapan natin yung rapture theories, common po yung pre-trib, mid-trib, post-trib, tapos yung pre-wrath. Ibig sabihin, yung pre-wrath naman, ito yung merong wrath of God, ito yung sukdulan ng paghihirap, wrath of God. Bago ibuhos yung wrath of God na yon, let's say dito sa 3.5 years na to, bago ibuhos yung matinding puot at galit ng Diyos, magkakaroon ng tribulation. Magkakaroon ng rapture. Kaya pre-wrath rapture. Before the wrath of God, ira-rapture yung church. Okay? So, ganun lang po kasimple yan. Rapture theories. Now, meron namang mga Kristiyano na hindi naniniwala dito sa ganitong skema na pre-trib, mid-trib, post-trib. Kagaya ko. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Kasi, unang-una, okay? What's wrong with these theories? Ano bang mali sa teorya na to? Ang mali sa teorya na to kasi yung salitang tribulation. Nilalagay nila yung tribulation sa Bible kasi sa Bible makakita ka talaga ng mga kapighatian. Tribulation. Now, inilalagay nila yung salitang tribulation tsaka yung Great Tribulation dito sa future. Dito nila nilalagay sa future. And that's something wrong. Hindi natin nilalagay yung tribulation. Hindi po totoo na yung mundo natin pasama hanggang sa dumating yung sukdulan nito na darating Antikristo at magkakaroon ng Great Tribulation. Hindi po totoo yun. Hindi totoong merong yung mga tribulation na tinutukoy sa Bible sa future magaganap. Okay po? Alright, pause muna tayo. So, yun ang kadahilanan kung bakit hindi ako naniniwala sa timeline ng pre-trib, mid-trib, post-trib rapture. Kasi yung Great Tribulation, tsaka yung mga tribulation na yan, pag binasa mo yung Bible, wala yan sa future. Nandito po yan sa past. Yan pong before 70 AD. Marami pong kadahilanan dyan, pero syempre, kung pinapapanood yung mga videos natin, makikita nyo clearly, crystal clear, na yung mga tribulation talaga niya nandito sa 70, before 70 AD. Now, tingnan muna natin sa Greek, no? Mag-focus tayo dito sa Great Tribulation. Pause muna tayo, tingnan natin. Mga kapatid, ang pinamamanhik ko po sa inyo, no, na timbangin natin. Alamin natin kung ano talaga yung sinasabi ng Biblia. Unawain natin, no? Tingnan natin, totoo ba na ang common po kasi dito ay pre-trib rapture eh. Common yan dito sa Pilipinas or everywhere in the world. Pero yung pre-trib rapture, mga kapatid, bagamat yan ang dominant, yan ang common, yan ang pinanghahawakan ng maraming mga Kristiyano. Yung pananaw ng pre-trib rapture, hindi po yan common o pangkaraniwang pinanghahawakan ng mga Kristiyano noong unang panahon. Okay? From the time of the apostles until 1830s, 1,000, meron lang po tayong 2,000 years ng history from the time of Jesus Christ up to our time. Yung first 1,800 years, virtually absent. Wala pong naniniwala sa pre-trib rapture. So I hope, yan pa lang, matauhan na tayo, no? Now, nagbanggit ako ng mga ilan-ilan sa isa kong post, no? Pwede niyo pong panoorin yon. Pero virtually, masasabi natin 99.9%, walang naniniwala sa pre-trib rapture. 1,800 years. Samantakin, isipin nyo mabuti yan. Sino ba yung mali? Yung mga naniniwala sa pre-trib rapture na bagong na-imbento lang noong 1830s at na-popularize sa mga nobela at sa mga, mga movies like Left Behind? Or yung mga naunang Kristiyano? Kasi pag pinaniniwalaan mo yung pre-trib rapture, basically you're saying na hindi nakita ng mga Kristiyano yung pre-trib rapture na yun. They're all wrong in their theory, no, ng mga pananaw nila. At sinasabi mo ikaw yung tama. Kaya pag-isipan din natin, baka tayo yung mali. No? Baka naman yung bagong na-imbento lang yung 1830s hanggang sa kasalukuyan. Yung mga Kristiyanong naniniwala sa mga Left Behind, sa mga movies na umaakyat sa langit, no, na tinatangay, in just one snap tinangay na doon, naiwan yung salawal dito sa lupa. Baka naman yun yung mali, no? Yung teorya ng pre-trib rapture na yan. Now, gusto ko pong dalhin yung attention natin dito sa salitang Great Tribulation. Yung Great Tribulation na yan, ito ba ay future or nakalipas na?
So, tingnan po natin. Yung Great Tribulation po, makikita po natin yan sa Matthew 24, verse 21, at sa iba't iba pang mga talata sa Bible. Now, tingnan po natin sa Greek, yung salitang Great Tribulation. Sa Greek po yan, sabi po rito, estai gartote, klipsis megalei. So, ito pong klipsis megalei, dyan po natin kinuha yung Great Tribulation. Pag sinabi po nating megalei, it means great. Pag sinabi nating klipsis, it means tribulation or suffering or kapighatian. So, sa Tagalog po, matinding kapighatian. Okay, nasa Matthew 24 verse 21 po yan. Now, talakayin natin, bago yun, gusto ko lang maging familiar tayo sa salitang klipsis. Yung klipsis na yan o tribulation, pangkaraniwang salita lang po yan. Hindi natin ginagawang special yan, special word na mangyayari in the future, yung 7 years of Great Tribulation. This is not a special word. This is a common word na ginagamit nung time na yon, na ang ibig sabihin lang suffering. Okay? Affliction. That's all. Kaya makikita niyo po yung paggamit dyan sa salita niyan. So, mag-focus tayo dyan sa klipsis megalei or Great Tribulation or klipsis. Tingnan natin, aralin natin. Now, pag nag-aaral po tayo ng Bible, mga kapatid, minsan talaga madugo kasi isa-isahin mo Paano ba nila ginagamit yung salitang klipsis or tribulation? At saan nila ina-apply? Kailan nila ina-apply? Napakalaga po niyan. So, ngayon magbubukas ako ng, ito meron akong mga rito, para slowly mabubuksan natin yan. Now, yung salita pong tribulation, mga kapatid, I hope nahabol po nating lahat, Simple lang naman yung kwentuhan natin ngayon. Now, pag sinabi nating tribulation or suffering or kapighatian, ito po ay 45 times lang lumabas sa Bible. 45 occurrences or occurrences. Okay? 45 lang po lumitaw sa Biblia ang salitang klipsis. So, pag binilang niyo po ito, I hope, nilista ko po ito, I hope tama yung pagkakalista ko. Walang mali. Matthew 13:21, may klipsis na ginamit dyan. Tribulation. 24:9, 24:21, 24:29. Pag binilang niyo po lahat yan, pag may nakalagay po dyan na 2 times, ibig sabihin sa isang verse, 2 beses ginamit yung salitang tribulation. Okay? Pag binilang niyo po lahat yan, 45 times po yan ginamit. Okay? Now, yung salitang Great Tribulation naman po, ito ay ginamit sa 4 na talata lang. Matthew 24:21, Acts 7:10 and 11, Revelation 2:22, and Revelation 7:14. Doon lang natin makikita yung salitang Great Tribulation. Now, pag nag-aaral po tayo ng isang salita, bawat nakita natin tribulation, ganito po talaga minsan madugo yung pag-aaral, Talagang nagsusunog ka ng kilay. Titingnan mo kung saan lahat lumitaw yung salita na yan. Tapos titingnan mo siya na isa-isa at para maunawaan natin paano ito ginamit at ano yung pagkakaunawa ng mga New Testament writers sa salitang ito, sa salitang tribulation. So, ganun ba, Ready na ba kayo? We will dive into this discussion. Titingnan natin yan isa-isa, 45 occurrences ng salitang tribulation. Pero mabilis lang po, kasi ayokong masyado tayong mapuno ng mga information. So, tingnan po natin yan. By the way, buksan muna natin tong isa na to. Yan. Babalikan po natin to, the 12 Jewish apostles. Now, tingnan po muna natin yung pagkakagamit ng salitang tribulation. Okay? Ito, nilista ko po rito. Talagang, yung pag-prepare pa lang netong mahirap talaga kasi isa-isahin mo itong mga talata na to, tapos ikakategorize mo para mas mabilis maunawaan. So, ito po yung salitang tribulation. Nag-appear siya sa Matthew, Mark, John, Acts, so and so forth. Now, tingnan natin po isa-isa. Para po mas madali, inano ko na po, kinategorize ko na para sa inyo. Pero sa personal nyo pong pag-aaral, tingnan nyo po kung tama yung sinasabi ko o mali. Kaya maganda, para tayong mga Bereans, ako nagsasalita rito, nagsishare ng kaalaman ko, tingnan nyo rin yung Bible nyo. Chine-check nyo kung tama ako. Kasi baka mali ako, di ba?
So, maganda po na chine-check nyo kung ano yung sinasabi ko. Now, i-argue ko po dito sa yung paggamit ng salitang tribulation. Ito po yung pinaka-summary, no? Para mas makuha agad natin. Wala ni isa mang talata dito sa salitang tribulation. Kung lahat ginamit to, 45 times ginamit sa New Testament. Wala ni isa mang talata rito ang tumutukoy na yung Great Tribulation o yung tribulation ay future natin. Okay? That's something, wow! Now, double check nyo po yung mga Bible nyo. Tingnan nyo kung tama yung sinasabi ko, no? Wala ni isa mang talata rito sa 45 times na ginamit yan sa New Testament na sinasabi na future natin, na 2,000 years pa lilipas, na future natin ngayon, yung tribulation tsaka Great Tribulation. Wala kang makikita kahit isang talata na masasabi mong ebidensya without a shadow of doubt na talagang totoo tong pre-trib, mid-trib, post-trib na to na yung Great Tribulation future. Tingnan po natin. Tapos, sabayan nyo na rin ng pag-aaral ng sarili nyong Bible, no? Now, ang sinasabi po rito sa mga talatang ito, yung tribulation, dito sa panahon ni Jesus Christ nangyari, sa generation ni Jesus Christ. Okay? Diyan nangyari yung tribulation tsaka Great Tribulation. Now, meron namang ibang paggamit ng salitang tribulation na ginagamit sa pagtuturo. Kasi ibig sabihin lang naman ng tribulation, suffering, affliction. Now, yung ibang paggamit naman ito ay walang time na sinasabi. Tapos may mga paggamit naman ng salitang tribulation na ina-apply sa panahon nila. Pero wala po ni isang beses ginamit yung tribulation na ang application niyan ay sa future natin. Great Tribulation, pre-trib, mid-trib, post-trib. Kaya po itong paniniwala na itong mga rapture theories na to, pwede nyo nang ibasura right after na itong talakayan na to. Pero nasa sa inyo, kung mahal na mahal nyo yung rapture theories, okay lang din naman. Magkakapatid pa rin tayo sa pananampalataya, mali lang yung inyong view. Okay? Tingnan po natin. Minsan masakit yung katotohanan, lalo na sa mga mahilig mang bash. Wag po tayo let's study the Bible. Okay? Unawain lang natin yung sinasabi ng Biblia para hindi po tayo lumilikha ng mga, alam niyo na yung katatakutan, kababalaghan, na natatakot lang yung mga miyembro natin, kakaturo natin ng tribulation parating na sa panahon natin ngayon. Hindi ho tama yan. Now, tingnan natin. Matthew 13:21. Ginamit yung salitang tribulation dyan bilang parte sa teaching ni Jesus. Okay? So, walang sinabi doon kung kailan yon. Hindi yan past, present, future. Sinabi lang, no? Part ng teaching. Patungkol ito sa yung paghahasik ng buto. Okay? So, part ng teaching ni Jesus yan. Check nyo na lang yung Bible nyo. Parable of the sower po yan. Matthew 24:9. Yung tribulation po dito, ina-apply sa generation ni Jesus Christ. Paano natin nalalaman na etong Matthew 24:9, 21, and 29, yung tribulation tsaka Great Tribulation po rito, ina-apply ito sa generation ni Jesus Christ. Tribulation in Jesus' generation. How do we know? Meron po tayong cross-reference niyan. Nakikita nyo po ito? Cross-reference. Ibig sabihin po ng cross-reference, Scripture interprets Scripture. Titingnan natin, bakit sinabi ni Jesus Christ yung Great Tribulation sa mga talatang iyon? Kailan yung timeline nun? Sabi ni Jesus Christ, Matthew 23:36, 24:34, na yung Great Tribulation tsaka Tribulation na yan nangyari o mangyayari sa panahon niya. Ibig sabihin, nakalipas na natin. Okay? Basahin niyo po yung Matthew 23:36 tsaka 24:34. Yan po ang katunayan na yung tribulation dito sa Matthew 24, sa panahon ni Jesus Christ. Okay? That's something beyond the shadow of doubt. No? Hindi mo pagdududahan yan. So, kung si Jesus Christ na rin mismo yung nagsabi kung kailan mangyayari yon, sabi niya, in His generation, wag na nating interpret pa na future kasi clear yung sinabi ni Jesus Scripture, interpret Scripture. Sabi dito, may tribulation, Matthew 24:9, 21, and 29. May tribulation. Tanong kailan yon? Si Jesus ang nagsabi sa henerasyon niya. Hindi lilipas ang henerasyong ito hanggat mangyari ang lahat ng ito. Ibig sabihin, lahat ng nakasaad dyan, yung tribulation at Great Tribulation, nangyari sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Meaning to say, hindi natin pwedeng ilagay yung tribulation, Great Tribulation na yan sa Matthew 24, dito sa future natin. Kaya pwede nyo na po itong ibasura
Wala po itong basehan sa Bible at nagdudulot lang ito ng katatakutan at pangit na theology. Okay? Ang sinasabi ni Jesus Christ sa henerasyon niya lamang na nagtapos po nung 70 AD sa pagkawasak ng templo nila. So, dumao po tayo sa Mark. Tingnan po natin sa Mark. Sa-summarize ko na lang po, no? Mark 4:17, ginamit yung tribulation bilang parte ng pagtuturo ni Jesus Christ, no? Double check nyo na lang po. Dito naman sa Matthew 13:19 tsaka 13:24, yung tribulation ginamit rin sa generation ni Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi siya future, past na natin ngayon. Kapareho po yan ng Matthew 24. Now, pagdating po naman sa John chapter 16 verse 21, ginamit yung tribulation, in-apply ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo, 12 disciples. Gusto nyo, i-minus nyo si Judas, pwede. John 16:21, yung tribulation applicable sa mga disciples. Sinasabi ni Jesus Christ yun sa mga disipulo niya na kayo ang dadanas ng tribulation. Matthew 16:33, yung tribulation, in-apply ni Jesus Christ sa 12 disciples niya na naman. Acts chapter 7 verse 10 to 11, dalawang beses binanggit yung tribulation tsaka great tribulation. And guess what? Kailan nila in-apply yung salitang term na tribulation at great tribulation? During the time of Joseph. Kaya yung sinasabi ko, yung great tribulation is not a special word na 7 years great tribulation or 3.5 years great tribulation. Yun na yung pinakamatin. Great tribulation is a common word. Pag sinabing megale, it simply means great. Great suffering, great affliction na dinanas nung nagkaroon ng tagutom sa Ehipto at yung Karatig region, no? Great tribulation po. Tlipsis megale ang ginamit. Tsaka tlipsis, no? Dalawang beses inulit yan. During the time of Joseph. Definitely not future. Now, sa Acts 11:19, yung tribulation ay in-apply po sa New Testament Church. Sabi dito sa Acts 11:19, 14:22, na sila yung dadanas o dumadanas ng Great Tribulation. Pagdating naman sa Acts chapter 20 verse 23, yung tribulation in-apply kay Apostol Pablo. Basahin niyo po yung Bible niyo. Hindi ko maisa-isa ito pero inalar ko po siya isa-isa. Para basahin niyo yung mga Bible niyo. This is about the tribulation of the Apostle Paul. Romans 2:9, ito po ay tribulation for the Jews first and then Gentiles or possibly final judgment. So, ito po ay patungkol sa tribulation, paghihirap ng mga Hudyo. Muna, no? Gentiles. Pwede rin itong principle actually. Sa sa Romans chapter 5 verse 3, yung tribulation in-apply kay Apostol Pablo. Paghihirap ni Pablo, paghihirap ng early church at parte ng teaching ni Apostle Paul. Okay? Hindi siya future, nakalipas na siya natin. Panahon ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo yung naghihirap, nagdurusa. Romans 8:35, yung tribulation cannot separate us from God. Ito yung napakagandang verse, no? No one can separate us from the love of God, not even tribulation. So, hindi sinabing kung kailan yung tribulation. Kasi ito ay part of Paul's teaching. Romans 12:12, sabi dito, patience in tribulation. Maging matyaga kayo sa oras ng paghihinagpis. Hindi sinabi kung kailan, walang timeline. Parte ito ng teaching ni Apostol Pablo. Now, natapos natin yung Matthew hanggang Romans. Hindi pa rin lumilitaw yung future na merong tribulation in the future na tayo ang dadanas ngayon. Tapusin natin, tingnan natin. No? 1 Corinthians 7:28, yung suffering in-apply sa marriage. Interesting po yung talata na yan. Bakit? Kasi nga, yung mga parating na yung tribulation sa panahon nila and it doesn't make sense to get married. So, in-apply yung tribulation sa marriage sa panahon ni Apostol Pablo. 2 Corinthians 1:4, dalawang beses po binanggit yung tribulation. At sabi po ron, God's comfort in Paul's tribulation. Si Apostol Pablo, yung kino-comfort ng Diyos sa kanyang paghihirap, sa kanyang tribulation. 2 Corinthians 1:8, ito po ay tumutukoy sa tribulation of Paul and his companions. Basahin niyo pong mabuti. Tingnan niyo kung baka mamaya sinasabi ko yung tribulation, future pala, no? Ginagawa akong nakalipas dito. Tingnan niyo yung Bible ninyo para makonbinse po kayo na yung tribulation sa Bible hindi future. Yung tribulation sa Bible nakalipas na natin.
At paulit-ulit, 45 times po yan, no? Wala ni isa man lumitaw dyan na yung tribulation future. No? Yung pre-trib, mid-trib, post-trib. Nako, ibasura nyo na po yun, no? Wala siyang katuturan. Wala siyang naidudulot na maganda. 2 Corinthians chapter 2 verse 4. Yung tribulation po ay tumutukoy sa emotion, to Paul's emotion. Yung nagsasuffer siya emotionally, that's tribulation of Paul. 4:17 ng 2 Corinthians, Paul's momentary tribulation. In-apply na naman kay Apostol Pablo. Bilisan natin ha, medyo marami tayong tatalakayin. 2 Corinthians chapter 7 verse 4, Paul's joy in the midst of tribulation. Yung kaligayahan ni Apostol Pablo in the midst, even though he's experiencing tribulation. 2 Corinthians chapter 8 verse 2, tribulation of Macedonian churches. Sino ba yung nasa tribulation? Yung church ba natin ngayon? No, Macedonian churches. Sabi dito sa 2 Corinthians 8:2. So, ito po ay mga example lang, no? Talagang kahit balik-balik rin mo yung Bible, walang lalabas na pre-trib, mid-trib, post-trib dyan. Okay? 2 Corinthians 8:13, tribulation in relation to giving, no? Yung nagbibigay ka na even though there's tribulation. Tribulation in relation to giving. Ephesians chapter 3 verse 13, tribulation of Paul ang tinutukoy, paghihirap ni Apostol Pablo. Philippians chapter 1 verse 17, stir up tribulation for Paul. Ito yung mga nangangaral para lamang pahamak lalo si Apostol Pablo, mas tumindi yung kanyang paghihirap. Philippians chapter 4 verse 14, Philippians sharing in Paul's tribulation. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippi, nakikibahagi, salamat sa pakikibahagi nyo sa aking mga paghihirap, sa aking tribulation. Colossians 1:24, it talks about Jesus' tribulation and Paul's tribulation. Yaman din lamang ang Panginoong Jesucristo ay naghirap, nararapat na lang rin sa Apostol Pablo rin ay maghirap, dumanas ng tribulation. 1 Thessalonians 1:6, tribulation of the church in Thessalonica. 3:3 ng 1 Thessalonians, tribulation of Paul and church in Thessalonica. And the church in Thessalonica. Dito naman sa 3 verse 7, tribulation of Paul and the church in Thessalonica. Sila po yung mga Thessalonian believers, sila po yung dumadanas ng tribulation. Basahin niyo po yung Bible niyo. Hanggang ngayon, wala pa rin lumulutang na yung tribulation future. Kahit nasa Thessalonians na tayo, walang lulutang at walang lulutang dyan. Kahit bali-baliktarin mo na pre-trib, mid-trib, post-trib, pre-wrath. Okay? 2 Thessalonians chapter 1 verse 4, tribulation of the church in Thessalonica. Yun na naman yan. Pag binasa niyo yung 2 Thessalonians 1:4. 2 Thessalonians 1:6, God brings tribulation to those who cause tribulation. Sabi ni Apostol Pablo, yung Diyos, paghihirapin niya yung mga nagpapahirap sa inyo. Mga nagpapahirap, mga umuusig sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Ang tinutukoy po dyan mga Hudyo na umuusig sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Again, lahat ng tribulation po rito sa panahon nila. At yung iba parte ng teaching. Ibig sabihin, walang sinabi kung kailan. Hebrews 10:33, tribulation of the recipient of Hebrews. Yung Hebrews, sinulat yan sa mga tao, mga Kristiyano na dumadanas ng tribulation. James 1:27, tribulation of orphans and widows. Revelations 1:9, John and the recipient of Revelation. Ito malinaw to, nasa Revelation na tayo. Sabi sa Book of Revelation, paulit-ulit ko sinasabi na yung Revelation, sinulat yan ni Apostol Juan para sa mga Kristiyano na dumadanas ng tribulation at yung iba nga pinugutan na ng ulo. Okay? Kaya sabi ni Apostol Juan, Revelation chapter 1 verse 9, na siya ay nakikiisa sa paghihirap, fellow sufferer, nakikiisa sa paghihirap ng mga sinulatan niya na nandun sa tribulation. Okay? So, John and the recipient of Revelation, they were in the tribulation. Kaya yung Revelation sinulat sa kanila. Now, sasabihin ng mga naniniwala sa mga, future interpretation of Revelation. Hindi, yung Revelation para sa amin yan. Para sa ngayon yan. Nangyayari na yung Revelation ngayong 21st century. Mga kapatid, basahin yung Revelation. Revelation chapter 1 verse 1-3. Nandun, sabi ron, malapit na maganap yung Revelation sa time pa lang nila. Kaya nung binasa nila yung Revelation, yung 7 churches, binuklat nila yung Revelation. Kung hindi pa binubuklat yung binabasa yan in public, usually.
So, yung pinapakinggan nila yung Revelation or yung iba binabasa, mga marunong bumasa, nakikita nila doon, malapit nang maganap yung Book of Revelation sa time nila. Yan, kung hanggang ngayon di pa rin nangyayari yan, bakit sinabi na malapit na? Tsaka bakit sinabi sa mga 7 churches? Bakit sinulat yun sa mga 7 churches na dumadanas ng tribulation? Tapos sasabihin natin yung tribulation, hindi pa nangyayari. Sa future pa natin. Sobrang labo, no? Walang katuturan yung mga ganong interpretation. Revelation chapter 2 verse 9 and 10. Sabi po rito, tribulation of the church in Smyrna by the Jews. Yung mga Hudyo, mga synagogue of Satan, kung tawagin dito, sila yung magdudulot ng tribulation sa church in Smyrna. Isipin niyo yan. Future ba yung Revelation? Sabi nga ng Panginoong Jesus sa church sa Smyrna ito yung tribulation na dadanasin ninyo, hindi natin ngayon. Kaya malabo yung interpretation na future yung tribulation. Revelation chapter 2 verse 22. Binanggit na naman yung Great Tribulation dito. Tumutukoy ito sa Great Tribulation ni Jezebel, tsaka yung mga nangangalunya, nakipagkalunya, yung mga partners ni Jezebel. At ito po ay sinulat sa church in Thyatira. Ano natin unawain yan? Future. Revelation chapter 7 verse 14, the great tribulation suffered by Jesus followers. Ang dumanas ng tribulation, yung mga followers ni Jesus Christ nung panahon na yon. Again, yung great tribulation po, ilang beses lang ginamit yan sa Bible. Thlipsis megale. Ayun lang, hinighlight ko po dito. Matthew 24:21, Acts 7:10 to 11, Revelations 22:22, tsaka 7:14. Lahat po yan nakalipas na. Especially yung sinabi ni Jesus Christ na sa henerasyon niya mangyayari yon. Matthew 23, ito memorize nyo to. Matthew 23:36, Matthew 24:34. Sabi ni Jesus Christ, lahat ng ito mangyayari sa panahon niya. Okay. Alright mga kapatid. Salamat po sa pakikinig, no? Ang dami nating natalakay. 45 occurrences. Lahat po yon ni isa man po mga kapatid, no? Wake up. Lalo na sa mga mahilig sa mga rapture. Dinadala yung mga membro niya sa bundok. May mga nakikipagdebate pa sa akin, nasa bundok na siya. Nakikipagdebate. Sinasabi, "Hoy Russell, mali ka." Lalo ng pandemic, nako. "Hoy Russell, mali ka. Imbis na ipangaral mo yung rapture, nangangaral ka ng kung ano-ano. Alam mo ba yung vaccine na yan? Ano yan? 666 yan." Nandun sila sa bundok. Nakikipagdebate pa sa akin. Kung nakikinig ka ngayon, kapatid, tapos na yung pandemic. Nandiyan ka pa rin ba? I hope nakababa ka na dyan at nagbago ka na ng theology, no? So, rapture theories, ni 45 occurrences, biro mo, 45 lumitaw yung salitang tribulation. 4 na beses yung Great Tribulation, wala ni isa man na future. Wala, ibig sabihin, yung Great Tribulation, futurist view, pre-trib rapture, mid-trib rapture, post-trib rapture, out of the window. Wala na. Walang katuturan po yan. Hindi ko alam kung bakit masyadong popular, lalo na itong pre-trib rapture. Popular na popular sa Pilipinas. Lahat po ng tribulation dito, isa-isahin nyo. Basahin nyo po yung Bible nyo mga kapatid. Wake up. Hayaan nyo yung Bible, yung gumising sa atin. Hayaan nyo yung Biblia. Pag binabasa nyo, magtalunan yung mga talata doon, mangusap sa atin. No? Pumasok sa ating puso na, teka. Yung mga tribulation pala dito, nakalipas na. Panahon pala nila yon. So anong natitira rito sa future natin? Imbis na kapighatian at paghihirap, well, talaga namang mayroong paghihirap tayo mga Kristiyano, pero hindi yung tribulation na tinutukoy sa Bible. Meron tayong paghihirap dito, kasama na yun sa pag-share ng ebanghelyo, sa pagpapalaganap ng Great Commission ng Panginoong Jesucristo. Meron talagang paghihirap. Okay? Hindi ko sinasabing hindi tayo maghihirap in the future. Pero ang lagi kong sinasabi, na yung future natin maganda. As the gospel expands, as the kingdom of God expands, habang sinasakop ng Panginoong Jesucristo yung mundo, habang kinakanker yung mundo, gumaganda po yung mundo. At hindi po tayo titigil sa ating pagsasakripisyo. Yes, we have tribulation even in our time. Kasi yung tribulation po, hindi po yan special word na ilalagay mo dyan, pre-trib, mid-trib, post-trib, no? Great Tribulation, 7 years. Hindi po ganun yan. Meron pa rin tayong tribulation sa panahon natin ngayon, pero hindi po yun nakaprophesy sa Bible na, meron ng tribulation sa akin ito ina-apply. Hindi po yan ina-apply sa panahon natin ngayon o sa panahon in the future, okay? Yes, we suffer
for the sake of the gospel, pero hindi po yun yung mga tinutukoy sa Bible. Ganito po magbasa ng Bible, no? Ganito ka lang kasimple magbasa ng Bible. Pag nagbabasa ka, let's say binabasa mo Romans, okay? Pag binasa mo yung Romans, huwag kang tatalon agad from Romans to you. Ngayon, 2,000 years na yung lumipas, si Paul ba tayo sinulatan? Hindi. Ang sinulatan ni Apostol Pablo, mga taga-Romans. Kaya pag nagbanggit si Apostol Pablo ng tribulation sa Romans, Corinthians, Thessalonians, may sinulatan siya. Kailangan makita mo muna si Apostol Pablo tsaka yung kinakausap niya, para sa yung letter na yun, anong konteksto, anong pinag-uusapan nila bago tayo makisawsaw. Okay? Hindi yan si Apostol Pablo sumulat sa atin, hindi ganon. Si Apostol Pablo, na kinasiyan ng Santong Espiritu, sumulat sa mga taga-Thessalonica, unawain mo muna kung anong nangyayari ng mga panahon na yun, bakit sinabi niya na sila yung dumadanas ng tribulation. Okay? Ngayon, pag naunawaan mo na, tingnan mo yung mga principle doon, ano yung may apply sa panahon natin ngayon. In the same way, that's how to read the book of Revelation. Tingnan mo muna, si John yung nagsulat. Revelation from Jesus Christ, through the angel, through John, hanggang sa mga recipient, ng 7 churches. So si John, yung sumulat from the Lord Jesus Christ, sila yung nag-uusap, may konteksto, may nangyayari, may makaganapan na kailangan nating unawain bakit sila yung nasa tribulation at bakit sinulat yung revelation para sa kanila. Now, pag naunawaan na natin yun, nakita na natin na sila yung nasa tribulation, tsaka natin kukunin yung mga principle nun, ano yung katuruan nun, i-apply natin sa panahon natin ngayon. Maling-mali yung mga katuruan na ito, na future yung tribulation na yan. Kasi pag binasa niyo yung Revelation, tumatalon agad eh. Pagbasa sa Book of Revelation, oy, sa atin to, panahon natin to. Nangyayari na to sa atin ngayon. Look around. Nafu-fulfill na yung Book of Revelation. Nonsense. Walang kwenta. Anong klaseng interpretation yan? Tingnan mo muna. Sino nagsulat? Kaninong revelation yan? From the Lord Jesus Christ. Binigyan sa 7 churches. Ano yung pagkakaunawa ng 7 churches? Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo na yung Book of Revelation malapit nang maganap sa time nila, syempre nung binasa ng 7 churches yon, uy, malapit na daw maganap. Ibig sabihin sa time nila yun, malapit. Hindi naman sinabing malayo eh, sabi malapit. Hindi na abutin ng 2,000 years yan. Alam namang antay sila ng antay doon. Sabi ni Jesus, malapit na daw. Hindi pa rin nangyayari. Di ba? Kaya maling-mali ito yung futurist na to eh. Ilalagay mo yung tribulation sa revelation sa time natin ngayon. Eh sabi ni Jesus Christ, malapit nang maganap yun sa time nila. Kaya po ang tamang interpretation talaga niyan, yung tribulation, great tribulation, nangyari na yan sa time ni Jesus Christ. Sa henerasyon na tinutukoy niya, sa Matthew 23:36 and Matthew 24:34. Ganun lang po kasimple. Now, pause tayo muna, pause. Napakaganda ng talakay natin, no? Now, ibaling po natin yung ating mga atensyon dito sa huling slide natin, dito sa presentation natin. Tingnan niyo po ito, the 12 Jewish apostles. Si Andrew, hindi natin alam paano sila namatay. Though yung iba, nakikita natin sa Bible, pero yung iba according to the tradition, kasi tapos nang maisulat yung Bible, kaya hindi natin alam yung iba paano sila namatay, biblically speaking. Pero alam natin, through tradition, kung paano sila namatay, mga 12 apostles. So si Andrew, pinako sa krus. Bartholomew, beaten, then crucified. James, son of Alphaeus, binato hanggang sa mamatay. James, son of Zebedee, pinugutan ng ulo. Si Apostle John, pinakuluan. Pero nabuhay pa rin, no? Namatay siya of old age. Judas, stoned to death. Hindi ito yung Judas, Si Matthew, sinibat. Si Peter, kinrucify, pinako sa krus ng pabaligtad. Si Philip, pinako sa krus. Si Simon, pinako sa krus. Si Thomas, sinibat. Yun na yung kinamatay niya. Matthias, binato hanggang sa mamatay. Now, sasabihin mo ba rito sa mga 12 disciples na to, na yung sinasabi ni Jesus Christ na ako pinersecute nila, inusig nila, dumanas ng tribulation, kayo rin dadanas ng tribulation? Na-experience nila. Sasabihin ba natin yung tribulation na na-experience nila? At teka, hindi pa yan time nila. Kasi special word yan, tribulation. Kasi pre-trib, mid-trib, post-trib, isa dapat yan tama. Mali. Kung mga apostles, early church, sila yung dumanas ng tribulation. Yung generation na tinutukoy ni Jesus Christ, from His death hanggang AD 70, talagang matinding tribulation yung dinanas nila dyan.
At nauwi yan sa paghatol ng Diyos sa mga nagpapahirap sa kanila. Kasi yung AD 70, yung Diyos yung gumante para sa kanila. Kaya mababasa nyo yan sa Romans Mababasa nyo sa ibang sulat ni Apostol Pablo na huwag kayong gagante mga Kristiyano. Hayaan nyo yung Diyos ang gumante para sa inyo. Ang dami nyo mababasa sa Bible na yan. Vengeance is the Lord's. Kasi mga Kristiyano, hinayaan lang nilang ipako sila sa krus. Hinayaan lang nilang kitilin yung kanilang mga buhay. Hagupitin sila ng hagupitin. Hindi sila gumagante. Kasi ang tinuturo ng mga apostles sa kanila, vengeance is the Lord's. Pag binasa nyo yung Book of Revelation, ganun rin yung konteksto. Vengeance is the Lord's. Napakaganda po, no? Now, let me close. Dito sa munting pag-aaral natin, naunawaan natin, ni isa man pala sa mga talata sa Bible, walang nagsasabi na yung tribulation at great tribulation future. Lahat ng pagkakagamit ng salitang tribulation, nakalipas na. Applicable kay Apostol Pablo, sa mga apostol, sa early church, sa mga sinulatan ni Apostol Pablo kagaya ng Thessalonica, Corinthians, Revelation, sa 7 churches. So, anong gagawin mo ngayon dito? Anong gagawin nyo dito? Let me end with this. Kung ang lahat ng tribulation dito, hindi mo pwedeng gamitin para i-prove na merong future tribulation at great tribulation, anong gagawin mo rito sa pre-trib, mid-trib, post-trib na yan? Tapon mo na lang, kapatid. Wala po yung basihan sa Biblia. Ang tinuturo ng Biblia, ang natitirang prophecy na lang na matutupad sa Bible. Of course, yung major, yung final coming, return of the Lord Jesus Christ, perfect creation. Pero bago dumating yon, yung paglaganap muna ng ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Kaya the future is positive. Paganda ng paganda yung mundo. Kasi yung church ni Jesus Christ, unstoppable. Napakaganda ng future ng mundo. Hindi kagaya nitong may mga antikristo, tribulation, great tribulation, matinding kapigitan, lindol, taggutom, at kung ano-ano pang mga katatakutan na dulot ng antikristo at maling paniniwala. Napakaganda ng future ng mundo. So, kung meron po kayo natutunan dito sa Queen Theology, paalam nyo lang po sa comment section right below this video. I hope meron po kayo natutunan about rapture theories at kung ano yung dapat nating paniwalaan. Yun lamang po, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Magkita-kita tayong muli sa susunod nating Queen Theology. No? At patuloy nating unawain ang sinasabi ng Biblia. See you po.